Maaari mo bang ilipat si Mr. Anderson sa kama, Dr. Takayashi? Tanong ni Zenaya, kaya napatang mo na lamang si Rafael. Hindi kalaunan nakahiga na si Kit sa kama. Kinuha naman ni Zenaya ang upuan sa gilid, saka napaupo sa gilid ng lalaki. Uulitin ko ulit ang pagpisil sa hita mo. Handa ka na ba? Wika ni Zenaya, kaya napatango ang lalaki. Naramdaman mo ba? Subalit umiling lamang si Kit. Hinawakan naman ulit ni Zenaya ang isa pa nitong paa, ngunit umiling pa rin si Kit. Sa pangatlong beses na tanong ng babae ay biglang nawalan ng pag-asa si Kit. Hindi siya nakasagot sa tanong nito at napaiwas ng tingin. Lahat ng pag-asa niyang inipon ay para bang nawala. Bigla siyang nalungkot habang napapailing. He was really frustrated because he didn't feel anything. Alam ni Zenaya na nakaramdam ng disappointment at frustration ng lalaki, kaya naman nagsalita agad siya. Nagtanong lang naman ako kung may nararamdaman ka, and it doesn't mean na kapag wala ka nararamdaman ngayon ay wala ng pag-asa. This is only an initial observation. Titignan ko lang kung saang parte ng hita mo ang na-damage talaga. Mr. Anderson, it takes time to treat your case. Alam kong pinag-usapan na natin ito, pero gusto kong ulitin ito sa'yo. Marami pa namang oras para magpagaling. Don't rush yourself. You should never give up, kasi ako, hindi kita susukuan. Napalingon-lingon naman si Rafael, una sa dalagang doktor at sunod naman sa binatang kaibigan. Napakamot siya sa ulo dahil para bang na-out of place na siya ngayon. Gusto na sana niyang umalis sa silid, ngunit naku-curious talaga siya sa device na dinesign ng dalaga. Thank you. Yan lamang ang nasabi ni Kit, saka natahimik. Kinuha naman ni Zenaya ang device na isusuot niya sa mga paa ni Kit. This device is called spinal cord stimulation. Kita ni Rafael ang dahan-dahan pagsuot ni Zenaya sa device na yon. Sa mga paa ni Kit, may kinabit nitong maliit na lead sa spinal cord ng lalaki. This lead is a device that will deliver low voltage electricity to the spine. Makakaramdam ka ng konting kirot, ngunit it is bearable naman. Napapikit si Kit na maramdaman ng konting kirot, kasabay ang kiliti sa hindi niya malamang parte ng katawan. Ngunit mas nag-e-enjoy siya at nasisiyahan dahil sa nararamdaman. Parang kapag may naramdaman siyang kirot o kiliti, ay lumalakas ang loob niya. Natapos ang session nila ng 1 oras. Agad na hinubad ni Zenaya ang device sa lalaki at binalik iyon sa lalagyan nito. This session will be done 3 times a week. How do you feel? Tanong ni Zenaya kay Kit habang nagsusulat ng prescription ng lalaki. Agad na sinabi naman ni Kit ang naramdaman niya at experience niya dito. Kita ni Rafael sa mga mata ni Kit ang pag-asa at tuwa na hindi niya nakita simula nang maaksidente ang kaibigan. Sa katunayan, nakaramdam siya ng ginhawa at saya nang makita iyon sa mga mata ng kaibigan. Siguro ngay malaki ang naitulong ng dalagang doktor kay Kit sa 1 oras niyang pagsusuri kay Zenaya. Habang pine-perform ang special treatment sa kaibigan ay hindi niya may kakailan na namamangha siya sa kilos ng dalaga. As if she knew what to do. Sobrang professional itong tingnan. Mukhang na-underestimate niya ang medical skills ng babae. Subalit kanina pa napapatanong si Rafael sa kanyang isipan. Kung titignan ng 2 taong nasa harapan niya, ang pangiti ni Zenaya sa kaibigan at ang uri ng pagtingin ni Kit. Sa dalagay, there's something special between them. Isa pang bumabagabag sa kanyang isipan, ang pamilyar na boses ng dalaga. Ito na ang prescription mo. Yan ang mga gamot na kailangan mong inumin sa ngayon. Maraming salamat, Dr. Takayashi at Mr. Anderson, sa time ninyo. Kumunot ang noon ni Rafael at malalim na nag-isip. Hindi niya pinansin ang sinabi ng babae, bagkus lumabas sa kanyang bibig ang isang katanungan. Nagkita na ba tayo dati? Your voice seems familiar. Bulalas ni Rafael sa dalaga. Napakunot ang noon ni Zenaya nang marinig ang tanong ni Rafael sa kanya. Tinignan niya si Rafael ng taimtim na para bang inaalala kung nagkita na sila, ngunit wala naman siyang maalala. Siguro'y kaboses ko lamang ang tinutukoy mo, Dr. Takayashi. Sagot ng dalaga kay Rafael, ngunit hindi pa rin makamove on si Rafael. Talagang narinig na niya ang boses ni Zenaya noon. Hindi niya lang talaga maalala. Napailing na lamang si Rafael. Siguro'y tama ngang sinabi ng babae sa kanya.
Siguro kaboses lamang nitong babaeng nasa isip niya. Siguro nga tama ka. Pinagsawalang bahala na lamang ni Rafael ang naisip saka napatango-tango. Kinuha niyang maliit niyang briefcase saka nagpaalam sa dalawa. Mukhang okay naman ang lagay ng aking kaibigan. Mauna na ako sa inyo. Meron akong lakad na importante at may pasyente rin ako naghihintay sa akin. Bro, alis na ako. Salamat ulit, Dr. Santiles. Umalis nga si Rafael ngunit bago yun ay nag-fist bump na muna sila ni Kit. Mag-iingat ka. Sagot naman ni Kit bago lumabas ang kaibigang si Rafael. Ilang segundo rin natahimik ang dalawa para silang nagmistulang pipi sa loob ng kwarto. Maya-maya narinig ni Kit ang pagtikim ng dalaga. Ang session natin ngayon ay tapos na. Kapag may naranasan kang iba sa katawan mo ngayon, or if you feel uncomfortable, don't hesitate to call or text me on my XYZ account. Sambit ni Zenaya kaya napatango na lamang si Kit. May pag-aalala sa tono ni Zenaya nang sabihin niya yun kay Kit. Tila ba concern na concern to sa binata. Sige, gagawin ko yon, sagot ni Kit. Kinuha ni Zenaya ang kanyang attache case at ang device at nagsimulang maglakad. Nang makita ni Kit na nahihirapan si Zenaya sa dala-dala nito, ay agad siyang nagsalita. Let me help you. Wika nito tagad na umupo sa kanyang wheelchair. Kumunot naman ang noo ni Zenaya sa sinabi ng binata. Nakita ko nahihirapan ka sa dala-dala mo, kaya gusto ko sanang tulungan ka. Let me carry the box you are holding. Nahihiya ngunit seryosong sad ni Kit sa dalaga. Napailing lamang si Zenaya, subalit bago pa man siya nagsalita ay naunahan na siya ni Kit. That box is not that heavy, right? Siguro naman okay lang na ipatong mo yan sa mga hita ko. Gusto sanang tanggihan ni Zenaya ang binata, ngunit nakita niyang seryoso to sa sinasabi. Ang ginawa niya ay dahan-dahan niyang nilapag ang box na hawak-hawak niya sa mga hita ng lalaki. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Kit saka nauna nang lumabas sa klinik ni Rafael. Natulala lamang si Zenaya sa ginawa ng lalaki. Hindi naman nagtagal ay nakabawi ang babae at napailing. Mukhang hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Kit Joaquin. Matulungin pa rin ito. Pati nang ngiti nito ay nakakatunaw pa rin. Nakaramdam sa Zenaya na hindi maipaliwanag na saya sa kanyang dibdib. Nang makalabas sila sa klinik ay hingal na tumakbo si Butler James papalapit sa binata. Mabilis na kinuha ni Butler James ang box na dala-dala ng amo. Butler James, kaya ko namang dalhin yan. Hindi mo na sana kinuha pa sa akin. Ingos na sabi ni Kit, ngunit napailing lamang ang matanda. Kanina'y napagbigyan na kita, Mr. Anderson. Pumayag akong ikaw na magdala ng kahon. Hayaan mo lang si Butler James ang magdala ng box na yan. Napairap naman si Kit dahil sa sinabi ng babae. Nakita yun ni Zenaya kaya natawa siya sa kanyang isipan. Kahit napag-iirap dahil sa hindi nasunod ang gusto nito, ay hindi pa rin nagbago sa ugali ng lalaki. Ngayon ay na-confirm na ni Zenaya, sigurado siyang may selective memory loss ang binata. Naaalala lamang nitong mga taong malalapit sa kanya, his family and his friends. Ang ugali pa rin na hindi nag-iba, ngunit may isang nakalimutan si Kit Joaquin. Yun ang mga alaala nito sa Amerika, 3 taon nang nakakalipas. Kabilang na doon si Zenaya. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng pamilyang Santiles. Bago pa lumabas sa kotse ay nagpasalamat na muna si Zenaya kay Kit at Butler James. Maraming salamat sa oras, Mr. Anderson, at sa pagsundot hatid sa akin, Butler James. Don't forget to take your meds. Thank you for doing good today. Natulos naman sa kinaupuan si Kit dahil sa ginawa ni Zenaya sa kanya. Hinaplos-haplos lang naman ni Zenaya ang ulo ng binata na para bang isang batang pinupuri ng ina. Hindi na nakapag-react si Kit dahil mabilis na umalis si Zenaya sa kotse. Kumaway-kaway pa nga sa kanyang babaeng doktor sa kagumiti ng malawak. Napatulala na lamang si Kit hanggang sa unti-unting nawalang babae sa paningin niya. Rinig niya ang pagtawa ng mahina ni Butler James. Kaya nakabawi siya sa ginawa ng babae. Mukhang napakamasiyahin ng dalagang doktor na yon, young master. Napatikim si Kit dahil sa sinabi ng matanda. Siguro nakita nitong ginawa sa kanya ng dalaga. Umuwi na tayo, Butler James. Gusto ko nang magpahinga. Iyan na lamang ang sinabi niya at iniwasang sumagot sa sinabi ng matanda. Nang makapasok sa Zenaya sa mansyon, inakita niyang nakaupo ang kanyang mga magulang sa sofa habang seryosong nag-uusap. Dire-diretso na sana sa Zenaya sa paglalakad at walang planong batiin ang kanyang mga magulang, ngunit narinig niyang tinawag siya ng kanyang ina. Napubuntong hininga si Zenaya sa kanilingon ang mga magulang.
I am tired, Mama. Gusto ko na magpahinga. Wika niya sabay talikod at nagsimulang umakyat sa hagdan. Hindi pa man siya nangangalahati ng lakad ng magsalita ang ina. Napag-usapan na namin ang kasal niyo ni Kit. Meron na ring date kaming napagkasunduan. Kailangan na rin nating pumili ng maisusuot mo sa kasal pati ng pag-shoot ng prenup niyo. Napahinto si Zenaya sa paglalakad. Kumuyom ang kanyang kamao at pilit na tumango sa magulang. Tanging-tango lamang ang nagawa niya sa ina. Gusto mang mainis ni Matilda sa anak dahil sa uri ng kilos nito sa kanila, ay pinigilan niya. Tama nga sa Zenaya kanina, kailangan nilang mag-adjust at huwag galitin ng anak baka kasi takasan itong kasal o mas worst kapag nakasal na ito sa panganay ng mga Anderson. Ay baka hindi sila nito tulungan sa mga future projects ng kumpanya nila. Naiisip ni Matilda na kapag humingi sila ng pabor sa dalaga ay magiging madali para sa kanila dahil kabila na ito sa pamilyang Anderson. Pinilit na kumalma ni Matilda kahit na alam niyang hindi siya nire-respeto ni Zenaya. Ngumiti siya ng pilit sa anak at malungkot na nagsalita. Zena, anak, galit ka pa ba sa iyong ina? Kaya ko lang naman nagawa o nasabi yun sa'yo kanina dahil nag-aalala lamang ako na baka mapunta ka sa mga illegal at masamang tao. Alam mo naman kapag nakipagsalamuha ka sa mga ganong klaseng tao, hindi ba? Mom is just worried. Please understand. Ginagawa ko lamang to para sa kapakanan mo. Gustong matawa ni Zenaya dahil sa sinabi ng ina. Para sa kapakanan niya, sobrang unfair ng ina niya sa kanya. Noong gumawa ng kwento si Marigold tungkol sa kanya, anong ginawa nito? Mas pinili nitong paniwalaan ang paborito niyang anak ng walang basihan. O ebidensya man lang. Noong napagbuhatan siya ng kamay ng ina, masasabi bang para sa kapakanan niya lamang iyon? Kaya niya lang nasasabi ng ina dahil natauhan to sa sinabi niya. Kailangan nila siya at kung mawala siya, hindi na matutupad ang kagustuhan nila. It was only for their own good, not hers. Worried? You don't have to be worried, Mama. Malaking nakot kaya ko ng sarili ko. I can do whatever I want without your guidance. Nasanay na ako nang wala kayo sa tabi ko. Simula bata pa ako'y ang mamala ng kasama-kasama ko. At galit, kailan ba ako nagalit sa inyo? Hindi naman ako galit. Kung galit ako sana, hindi na ako umuwi sa mansyong ito. Hindi naman makapaniwala si Matilda sa sinabi ng anak. Napakatapang ng tono ng dalaga na para bang isa lang siyang normal na tao kung kausapin. Ni pati pagrespeto sa magulang ay hindi nito alam. Alam ni Matilda sa sarili na mali ang nagawa niya kanina sa anak ngunit nang makita niya, ang ugali ng dalaga ngayon ay para bang nag-iba ng kanyang isip. Gusto niyang makipagbati sa dalaga ngunit gumagawa sa Zenaya na ikakagalit niya. Siya ang nagluwal sa panganay na anak. Galing sa sinapupunan niya si Zenaya. Buong hirap niyang inuluwal ito at isinugal pa niya ang buhay para maisilang lang ito at masilayan ang mundo. Ngunit ganito lang ang gagawin ni Zenaya sa kanya? Walang utang na loob. Napaka-ungrateful ni Zenaya. Siya na nga ang nagpapakumbaba dahil alam niyang may kasalanan naman siya kanina ngunit nanatili itong mataas ang tingin sa sarili. Sino ba siya? Isa lang naman siyang doktor sa probinsya at walang ipinagmamalaking achievement sa mga tao. Samantalang tahimik naman na nakasilip si Marigold sa gilid ng pader. Subalit nang makita ng dalaga na para bang nasasaktan ng ina, sa sinabi ng kanyang ate ay agad niyang dinaluhan ng ina. Mabilis niyang niyakap ang kanang braso ng kanyang ina. Grabe ka naman ate, napakataas ang tingin mo sa sarili mo. Pwede ba magpakumbaba ka na lamang? Ina mo pa din ang kaharap at kausap mo. Nagsorry ng mommy, ano pa bang gusto mo? Inis na sabi ni Marigold sa kasinamaan ng tingin sa Zenaya. Tahimik lamang na nagmamasid si Salvador sa mag-iina. Sa katunayan, hindi niya alam kung saan ba siya kakampi. Kay Zenaya nang ginawa lang ay ang sundin silang mga magulang, ngunit naging mapagmataas na ito dahil alam nitong may utang na loob sila sa dalaga o ang mag-ina niyang kasama nila ng ilang taon at mahal na mahal niya. Though mahal naman niyang panganay niyang anak, ngunit sobrang laki ng gap nilang mag-ama. Kung hindi sana nila iniwan sa Zenaya sa ina ni Matilda ay baka close din nila ito kagaya ng bunso nilang anak na si Marigold. Napailing-iling si Salvador. Hindi niya inakalang mag-iibang ugali ng mga tiga-probinsya ngayon. Hindi man sa pagiging judgmental, ang mga tiga-probinsya noon ay sobrang magalang, mababait at madali ring utuin. Hindi niya maintindihan kung bakit kabaliktaran naman sa Zenaya. She's really strong at walang kinatatakutan.
Naisip niyang baka itong tinuturo ng lola nito sa dalaga. Tingnan mo panganay mong anak, Salvador. Hindi ko alam kung bakit ganitong ugali niya. Saan kaya ito nagmana? Kahit ako, may respeto pa rin ako sa mama ni hindi ako sumasagot dito noong kabataan ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokoting nito at parang hindi na tayo kinikilalang magulang. Ganyan ka ba pinalaki ng mama? Dismayadong wika ni Matilda habang napapahilot ng ulo. Huwag na huwag niyo pong isali ang mamala dahil wala kayong alam sa sakripisyo nito sa pagpapalaki sa akin na dapat kayo naman ang gumawa. Isa pa, tinuruan niya ako maging magalang sa nakakatanda at erespeto ang karapat-dapat na taong respetuhin. Yes, you are my family in the eyes of all people, yet hindi niyo yung pinaparamdam sa akin ngayon. Malungkot na sambit ni Senaya sa mga magulang. Ayaw ng dalaga na sumagot sa totoo lang. Ngunit sumusobra ng kanyang mga magulang. Kumbaga dapat lang na bumawi ito sa mga taong wala ito sa tabi niya. Zenaya was craving for affection, but they were busy scrutinizing and judging her. They even made her a liar in front of people. Salvador, ano? Napipi ka lang dyan? Pagsabihan mo yung anak mo. Galit na saad ni Matilda sa asawa ng mapansin na tahimik lamang tong nanonood sa kanila. Hindi man lang nito nagawang suwayin ng panganay na anak na sagot-sagutin siya. Ikaw ang ina, kaya dapat lang na ikaw ang magdisiplina dyan. Kumunot ang noo ni Matilda sa kanapasimangot sa sinabi ng asawa. Sa sobrang galit na naramdaman ay para bang ma-high blood na siya. Anong pinagsasabi mo, Salvador? Ako lang bang gumawa dyan sa anak mo kung kaya't ako lang ang magdidisiplina sa kanila? Anong mindset yan? Huwag mong kakalimutan kaya naging ganitong estado ng buhay natin. Dahil bilang asawa ay sinuportahan kita. Isinakripisyo ko pagiging ina sa panganay nating anak dahil sa negosyong pinakamamahal mo. Bakit parang sinisisi mo na ako ngayon? Hinanakit na tanong ni Matilda sa asawa. Hindi naman kita sinisisi, Matilda. Ang akin lang ibigyan mo ng malawak na pangunawa at pag-intindi sa anak natin si Zenaya. Alam mong ilang taon na ring nawali siya sa atin at nag-adjust pa ito sa atin. Kahit ako na may ganun din. Bilang mga magulang niya, dapat lang naintindihin natin siya. Kung tutuusin, meron din tayong kasalanan. Ilang taon natin kinalimutan na may isa pang anak tayo na nandoon sa probinsya. Hindi naman siya magiging ganito kung nasa atin siya una pa lang. Kitang-kita ni Marigold kung paano maluha ang kanyang ama habang sinasabi yon sa asawa. Alam niyang nagigilty ito sa ginawang pag-abandona sa kapatid niya at hindi niya yun magugustuhan. Kumuyom ang kamao ni Marigold dahil alam niyang unti-unting lumalambot ang puso ng ama sa kapatid niyang si Zenaya. Napalingon naman sila nang marinig nilang napabuntong hininga si Zenaya. Kung wala na po kayong sasabihin pa, pwede na po ba akong magpahinga? Ilang segundo silang tinitigan ni Zenaya, saka nagpa siyang umalis at umakyat sa kwarto nito. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang panganay na anak mo, Salvador. Ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya para mapalapit sa kanya, ngunit sa tuwing ginagawa ko yon, ay lumalayo naman to sa akin. Malungkot na wika ni Matilda sa kanapailing. Like I said, we have to understand her. Marami tayong pagkukulang sa kanya kaya gano'n na lang ito sa atin umusta. Gusto sanang magsumbong ni Marigold sa ama. Gusto niyang siraan si Zenaya sa kanila, ngunit hindi yun ang tamang oras para doon. Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata ng magulang at hindi niya yun nagugustuhan. Ayaw niya mapalapit si Zenaya sa mga magulang niya. Siya lamang ang prinsesa at dapat lang na ang atensyon ng mga magulang nila ay nasa kanya. Ayaw na ayaw niya nang may kahati sa pagmamahal ng magulang. Masaya naman sila nang wala ng kapatid niya. Nang bumalik ito ay nagkanda leche-leche na ang pamilya nila. Ano kayang gagawin ni Marigold ngayong tila lumalambot ng ama niya kay Zenaya? Magawa kayang maalala ni Kit si Zenaya gayong nagkaroon pala ito ng selective amnesia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.